Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Nagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastora Celo Campos, Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 7, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Will of God, but Part 2 and Sovereign Will. And so po dito sa ang sovereign will ng Diyos. And yung scripture po natin ngayong araw is Daniel chapter 4 verse 35. And so po dito sa ating concept na sovereign will is God's sovereign will is His absolute, unchangeable decree that determines everything that happens in creation and history. Nothing occurs outside His control or plan. Every event, good or evil, ultimately fulfills His divine purpose and glorifies His name. And sabi po dito sa ating scripture na Daniel chapter 4 verse 35, ang lahat ng nininirahan sa lupa ay ibinibilang na wala. At ang kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, God does whatever He pleases. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay ginagawa niya po yung mga bagay na absolute na ito ay makaka-pleases sa Kanya. And teaching number 2, God's eternal plan is destined for victory. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos, yung eternal plan niya po para sa atin is ito talaga ay naka-destiny para ito ay manalo or ito ay maging tinatawag na victory. And teaching number 3, God's sovereign will cannot be warned or questioned. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos, yung sovereignty niya or His absolute unchangeable decree na nag-remain ng everything that happens in creation and history. Na walang sino man outside His control or plan. Kung ano man yan, kung good or evil, is ultimate fulfills His divine purpose and glorify His name. Na wala pong makakatigil sa Kanya, walang maka-question sa Kanyang sovereign. And sabi po dito sa application number 1, transcend doubt and fear. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin. Lagi po natin, alisin yung mga bagay na kinakatakot natin or pinagkakabahala natin dahil yung ating Panginoong Diyos is meron siyang plan para sa atin na lahat yan ay mangyayari at walang makakapigil or makaka-question. And application number 2, trust God's power and character. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na lagi po tayo magbigay ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa power niya or sa kakayahan niya, lalong-lalo na rin sa character niya. And application number 3, train your heart to be still before the Lord. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na i-train din po natin yung heart natin, yung puso natin, and lalong-lalo na at still before the Lord, yung wala pa yung ating Panginoong Diyos is wala pa yung ating Panginoong Diyos na hindi pa siya gumagawa or lumalakad dun sa mga panahon dati or sa life natin. Makikita naman natin na talagang siya yung gumawa ng creation, lalo pati na rin yung history na dapat magbigay tayo or dapat nandun siya lagi sa puso natin. And lang po ng araw. Maraming salamat. God bless.